Matapos ang pagpanaw ni Pope Francis noong April 21, 2025, naganap ang isang makasaysayang kaganapan sa simbahang Katoliko at ito ang Papal Conclave, kung saan ay boboto ang mga kardinal ng panibagong magiging papa. At ang Papal Conclave ay naganap last May 7 and 8 sa Sistine Chapel sa Vatican City, kung saan may 133 cardinals na electors ang lumahok sa botohan na ito. At talagang inabangan nyo ng marami na mga Katoliko at nakatutok talaga sila sa chimney ng Sistine Chapel para makita kung ano ang lalabas na kulay ng usok. So pag itim kasi na may usok na lumabas doon, ibig sabihin wala pang naihalal, wala pa silang napili na cardinal na magiging bagong papa. Pero kung naging puti naman, ang sinyalis nito ay meron na silang naihalal na bagong pope or papa. So pagkatapos ng 4 na rounds ng pagboto, nahalal na si Cardinal Robert Francis Prevost bilang ika-267 na Santo Papa at pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV. So ang kanyang pagkakahalal ay ipinahayag sa pamamagitan ng tradisyonal na anunsyo ng Latin na Habemus Papam, or ibig sabihin may papa na tayo. Okay? So ibig sabihin pag merong announcement na yon, meron na silang panibagong papa. So ito ay pagpapakita na patuloy pa rin ang simbahang Katoliko sa kanilang tradisyon at naniniwala pa rin sila sa taliwas na katotohanan sa doktrina ng Biblia. So tuwiran ito na talagang wala ito sa salita ng Panginoon. And we know, kaya nagkaroon ng Reformation 508 years ago dahil dito sa maling doktrina at practice na ito ng Roman Catholic na una, above sa scripture ang tradition at ang mga pope. Kaya ang battle cry nila ay ang sola scriptura, na ang Biblia lamang ay ang may final authority, na kinikilala na ang Vicar of Christ ay ang Pope, na ibig sabihin lang nito ay tinataas talaga nila ang Pope para bang ang Pope ang kinatawan ni Kristo dito sa lupa. So kaya ang battle cry nila ay ang Solus Christus, na si Kristo lang ang mediator, na tinitingnan din nilang Roman Catholic na ang kaligtasan nila ay nakabase sa pagiging reliyoso at pagsunod sa mga belief na yun nga, yung implicit faith. Na ang battle cry naman ng Reformers ay sola fide, na ang pananampalataya lang kay Kristo at ito ay sola gratia, sa grasya lamang ng Panginoon. At para sa mga Katoliko, ang simbahan ay naitataas sa lahat ng aspeto ng spiritual, no? Aspeto ng spiritual, kaya ang battle cry ng Reformers ay ang Soli Deo Gloria, na ang lahat ng bagay kasama ang kaligtasan ng tao ay para sa kapurihan at pagluwalhati lamang sa ating Diyos. So ano nakikita natin dito, mga kapatid? Itong sistema ng pananampalataya na ito ay hindi lang isang simpleng pag-announce na meron na silang bagong papa. Pero ito ay pag-announce na still sila ay nagpa-practice sa mistakes na nangyari at na-commit nung history. Kaya dapat patuloy pa rin tayo maging watchful. Patuloy pa rin tayo maging continuous sa ating reformation. Yung natakal natin sa Hebrews 11 last time, na may temptation pa rin sa mga converted Jews pag na sila ay bumalik sa maling traditions, sa beliefs nila, yan ay recurring until now. Bumabalik-balik yan, at kung hindi natin may practice ang ating pananampalataya kay Kristo, we can commit the same mistakes na nangyari nung pang-early churches, na katulad sa Hebrews na nagko-compromise sila sa pananampalataya. Kaya nawa patuloy tayong bumalik palagi sa salita ng Diyos. Bumalik tayo palagi sa grasya ng Diyos sa krus, sa scriptures, dahil this sanctifies us. Andito ang wisdom ng Panginoon. Andito ang plano niya.
andito ang purpose niya. We can find Christ in the Bible para pag may mga times na tayo ay dinideceive ng kalaban, natitempt tayo na wag nang lumaban, firm pa rin tayo sa katotohanan. Kaya katulad ng ating pag-aaralan ngayong umaga, sa pagbabalik natin sa Romans 11, mga kapatid, this is very beneficial to see kung ano ang itsura ng redemptive plan ng Diyos para sa isang believers. Kaya very gracious ang Diyos. Hindi naman niya kailangan na i-explain pa ito. Hindi naman niya kailangan i-reveal niya sa atin itong mga bagay na ito. Pwede naman niyang gawin na mag-unfold na lang sa atin yung future. Pero pinili pa rin niyang i-explain at ipakita ang overview ng buong redemptive plan na kanyang ginawa. Hindi para masuit ang ating intellectual curiosity, pero para mas magdala sa atin sa pagpuri at malalim na pagsamba sa kanyang pangalan. So naalala natin, nilinaw ni Pablo sa chapter 9, ang soberanong pagpili ng Diyos at ito nga ang remnant na Israel. At nilinaw niya sa chapter 10, while sovereign ng Diyos, meron responsibility pa rin ng mga tao para tumugon sa panawagan na magsisi at maniwala. Pero still, persistent pa rin ang Israel sa pag-reject ng gospel. Persistent pa rin sila sa pag-reject kay Kristo. Then, kaya sinimulan ni Pablo sa chapter 11 sa tanong na pinabayaan na ba ng Diyos ang Israel dahil sa persistent nilang rejection? At ang sagot ni Pablo ay by no means. Of course not. Dito niya binigyang emphasis muli ang remnant. Binalik ulit ni Pablo na kahit mataas ang mga puso or matigas ang mga puso ng Israel sa pagtanggi sa Diyos, pinatunayan ni Pablo na may pinreserve pa rin ng Diyos na mga remnant. Katulad na lang sa time ni Elijah at katulad na lang din niya mismo sa panahon niya na dating isang persecutor ni Kristo, ng church, pero iniligtas pa rin siya ng Diyos. So, pagpapakita na may pag-asa pa rin. Hindi pa rin tumitigil ang Diyos sa pagliligtas sa mga remnant na Israel. So again, ang sinasabi sa chapter 11, verses 1 to 10, ang Israel's fall is not total dahil may mga remnant. Lagi po natin tatandaan pagbabasahin po natin ng chapter 11. At dito naman sa passage natin, verses 11 onwards, ipapakita naman dito ang fall ng Israel is not final. Kung kanina, sa 1 to 10 ay not total, ito naman not final. So again, kasama ang Israel, kasama ng Israel sa verse 11, sasabihin din ni Pablo ang plano ng Diyos para sa mga hentil. Okay? For the first time, kakausapin ni Pablo, idadirect niya ang kanyang mensahe sa mga Gentiles. Kaya napaka-exciting nito dahil i-unfold talaga sa atin ngayon ng mensaheng ito kung ano ba ang future ng Jews, mga remnant na Jews, ano bang future ng mga Gentiles na pinili ng Diyos, at kung ano ang paano sila tatawagin ng Panginoon sa kaligtasan. Kaya I invite you to turn your Bibles again sa passage natin this morning, Romans 11 verses 11 to 15. Romans 11, verses 11 to 15. Let's read. So I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means. Rather, through their trespass, salvation has comes to the Gentiles, so as to make Israel jealous. Now, if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? Now I am speaking to you Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry in order somehow to make my fellow Jews jealous and thus save some of them. For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Ang lahat ng bagay ay kukupas at masisira, pero ang kanyang salita ay mananatili
magpakailanman. Puri ng Panginoon sa kanyang salita. Let us pray muna at nawa ay gabayan tayo ng kanyang banal na spirito. Ama, kami ay muli dumudulog sa iyo and we pray sa guidance ng inyong banal na spirito na ma-enlighten kami. Tulungan kami, Panginoon, sa pagkaintindi ng inyong mensahe at nawa ito ay pumasok sa aming mga puso, i-convict kami, Panginoon, at mangyari ang inyong, mangusap ka at mangyari ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat, and we ask these things in Christ's name. Amen. Okay? So, ganun yung nangyari doon sa chapter 9, chapter 10, chapter 11. So, again, dito sa chapter 11, verse 11, okay, malito, no? 11 kasi yan, against verses 11 onwards, pinapakita dito na hindi final ang fall ng Israel. So, kung familiar kayo sa pendulum effect, yung gumaganon, or ping-pong effect, so side by side, parang ganito yung makikita natin mamaya. Ganito dinidescribe ni Paul ang redemptive plan ng Diyos. Sa verse 11 to 12 kasi, sinasabi na ang fall ng Israel is not final, di ba? In-explain ni Paul ang plano ng Diyos. Dahil sa kanilang transgression, dahil sa kanilang rejection ng Israel sa Diyos, nagkaroon ng salvation ang Gentiles. Okay? Unang swing. At dahil sa kaligtasan ng Gentiles, magkakaroon ng jealousy ang Jews at ma-steer sila sa kaligtasan naman. Okay? So nakita nyo, ang kaligtasan ng Diyos ay side by side sa Jews at sa Gentiles. In short, gagamitin ng Diyos ang rejection at transgression ng Israel para ma-bless ang Gentiles at ang buong mundo through salvation in the gospel. So ito pala yung sinasabi sa Genesis 12 na ipapagpalain ni Abraham, from Abraham, pagpapalain ang kanyang mga lahi sa buong mundo. So ito pala ang itsura at katuparan ng pangako na yon. Then sa verse 13 to 15, ang kaligtasan naman ng Gentiles ay gagamitin ng Diyos para inggitin ang Israel, para sila naman ay ma-excite at tumingin sa gospel. At from this, may titignan tayong dalawang puntos, no, sa passage natin ngayon. Una, God uses rejection as a means to accomplish the salvation of His elect. Pangalawa, God's saving work is the outworking of His predetermined purpose. Okay? So, una, God uses rejection as a means to accomplish the salvation of His elect. So, ginagamit ng Diyos ang pagtanggi upang maisakatuparan ang kaligtasan ng kanyang mga hinirang. So, I ask, sabi sa verse 11, so I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means, rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel jealous. Now, if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? So basically, ang passage na to ay nagtuturo na ang fall ng Israel muli ay hindi final. Tignan po natin kung paano ni-reject ng Jews ang gospel. Sa binasa kanina natin sa Acts 13, nagpipreach si Paul at si Bernabe. They were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. Nakita niyo po, hindi lang nila ni-reject, inayawan ang pinipreach ni Paul, pero they began to contradict the teachings of Paul. Ay, hindi naman totoo yan eh. Ay, wala naman yan, hindi talaga yan galing sa Diyos. Nakita niyo po, ganon, nire-reject at kinokontradict ng mga Israel ang katotohanan, ang salita ng Diyos. At ironically, mga kapatid, ang unbelief at rejection ng Israel ay actually part of how God is working to bring them again or to bring them in salvation. So
So nakita natin, no? Ito palang kanilang act of rejection, mamaya-maya, ito pala ay gagamitin ng Panginoon para sila ay ma-restore, para sila ay ma-save. Ito pala ang paraan ng Diyos para sila ay maligtas. Dahil ang rejection nila ay ang magiging pintuan para maligtas ang mga elect na Gentiles, hindi ang lahat ng Gentiles, at ang kaligtasan ng mga elect na Gentiles ang mag-steer sa mga Israel para asamin ang kaligtasan na nakuha ng mga elect na Gentiles. So we have to note na ang salvation ng Jews and Gentiles ay associated, magkasama, highly related and connected. United yan, inseparable. The salvation ng Gentiles ay gagamitin, or rejection ng Gentiles ay, rejection ng Jews ay gagamitin para sa salvation ng Gentiles. At ang salvation ng Gentiles ay gagamitin sa salvation ng Jews. Hindi natin pwedeng tignan na hiwalay ang planong ito at magkaiba sila ng lahi, iisa pa rin silang tao. Iisa pa rin silang grupo na inelect ng Diyos. Meaning, may inelect ang Diyos sa Gentiles at sa Jews. And we have to take note na when Paul is saying to save the Jews or to save the Gentiles, ito ay some lang. Portion lang. Hindi lahat. Hindi in general. Kaya, iisa silang tao na tinitignan ng Diyos, na inelect ng Diyos nung eternity past. Okay? So, maliwanag po yun. It is clear na oftentimes, God uses rejection to actually further the proclamation of the gospel. Kaya pala napapansin natin, no, pag nare-reject ang ang gospel dito, nagkakaroon ng redirection at napupunta yung inahatid na gospel sa isang bayan o sa isang lugar at doon may mga nananampalataya. Nakikita natin, di ba? So, ganito ay isang maliwanag na divine paradox. Sa verse 12, isipin nyo, their transgression, ito ay maghahatid ng riches sa mundo. Yung loss, yun ang riches ng Gentiles. Yung kanilang inclusion, yun ang greater riches nila. At itong verse 12, parallel ito sa verse 15. Their rejection ay reconciliation ng mundo sa Diyos. Their acceptance is a life from the dead. So meaning, ang riches to the Gentiles at to the world ay blessing ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil sa pag-reject ng mga Hudyo kay Kristo at sa gospel, nabuksan sila sa pag-preach sa Gentiles. At doon ay ma-steer ang mga Jews para sa kanilang salvation. At dahil sa pagkakainggit ng mga Hudyo na ito, talagang aasamin nila, ano ba yung meron sa Gentiles? Ano ba yung wala sa amin? Kasi makikita nila yung fruit ng Holy Spirit sa Gentiles na wala sa kanila simula pa nung mga kanilang kanununuan sa Old Testament. They will accept the gospel eventually at dinescribe na yun ni Pablo na life from the dead. Dapat maunawaan natin na may dalawang yung envy, no, or jealous. Ayokong i-promote dito, i-clarify ko lang tong word na ito. Dapat maunawaan natin na may dalawang envy or jealousy. Yung isa ay sinful. Yung isa ay sinful na magdadala sa kanila pag nakita nila yung isang kaligtasan ng isang tao, mas lalo silang lalayo. Di ba? Kunyari, ganito, isang musikero, nakita niya ang galing maggitara. Ako, naiinggit ako sa kanya. Imbis na mag-strive ako na maggitara palalo, ay, ayoko na yan. Di ba? Yung parang aayaw ko na kasi magaling na siya. Magiging bitter ka na sa kanya. Yun yung sinful. Yung isa naman, nagagamitin ng Panginoon na sinless at holy, ito naman yung pag-stir up na mas lalo ka mag-strive na mag-aral ng gitara. Ganon din
itong jealousy na sinasabi. I-stir ng Panginoon ang mga puso ng mga Israel sa magiging bunga ng kaligtasan ng Gentiles. Okay? So maliwanag po yun, no? Na hindi tayo nagpo-promote ng basta-basta pagsiselos. O yung pagsiselos na pag may nakita lang kasama, siselos na. So sinful po yun, no? Dapat yun ay may basihan sa katotohanan, di ba? So it is clear, ang jealousy ng Diyos sa salvation ay ang gagamitin ng Panginoon para sila ay mas save. Maliwanag po yun. Okay? So, bakit natin laging paulit-ulit? Kasi paulit-ulit din si Pablo. Nakikita natin repetition. So, may wisdom po tayo dito. Ginagawa ni Pablo, paulit-ulit siya sa 9, 10, 11, at repetition is the key. Para mas lalong ma-familiarize, mas lalo nating maunawaan yung mga detailed, no, maliliit na detalye sa ating mga doktrina. Okay? So, wisdom din sa atin. Repetition din nating aralin ang salita ng Panginoon. Na hindi lang siya nabasa natin isang beses, okay na yon. Kailangan paulit-ulit natin siyang babasahin dahil buhay ang salita ng Panginoon. So may tatlong view sa life from the dead na sinasabi dito. Yung una, ito raw ay pertaining sa resurrection sa eternity. No? Yung ikalawa naman, ito naman yung revival na allusion sa Ezekiel 37 na Valley of Dry Bones, na isang prophecy na pagbibigay ng buhay sa spiritual deadness ng Israel. At ikatlo naman, ito ay isang hyperbole lamang na emphasizing sa great joy na nag-aabang sa future ng Israel. Kasi since dead, ang Israel, wala silang buhay, wala silang joy, wala silang gladness. So dahil sila ay barren at patay, sila ay bubuhayin ng Diyos at magbibigay at magdudulot sa kanila ng kagalakan sa kanilang buhay. So we can pick any of this, no? At we can pick all of this, itong views na ito, pero ang sure na sinasabi dito sa life from dead ay yung salvation ng elect Gentiles at fullness ng elect Israel ay certain na magaganap. Meron talaga mabubuhay itong mga elect na Israel, magkakaroon ng revival, sila ay maliligtas at dadali ng Diyos sa kanyang kingdom. Na ang dating patay at madilim na mundo, ngayon ay magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng totoong kagalakan dahil sa mga believers na nagre-reflect sa kanilang mga buhay ang glory ng Diyos through the gospel. Dating mundo na walang contentment, ngayon ay may contentment na kay Kristo. Dating walang pag-asa, ngayon ay nabubuhay na sa pag-asa sa pangako ng Ebanghelyo. So we can say na ang purpose ng transgression at rejection ng Jews ay para mag-bless or ma-bless ang nation. Para mas magdala ng yaman at pagpapala sa mundo. At ito ay si Jesus Christ. Ang punto, God brings good out of evil, displaying His glory even through the sinful actions of men. Nakita po natin, God uses darkened minds. God uses blinded eyes of Jews to show them the brightness of the gospel. Ginagamit ng Diyos ang rebellion ng Jews to bring out His redemptive plan and bless His people. God sovereignly can accomplish good things kahit pa ang motive ng tao ay evil. Tignan niyo na lang yung fall ni Adam at ni Eve. Doon sa madilim na nangyari na yon, sa kanilang disobedience, in-announce ang good news. In-announce ang gospel. Yung nangyari palang masama kay Joseph, yun pala ay paraan ng Diyos para ma-preserve ang Israel. Tignan nyo kung bakit na lang inalaw din ng Lord ang Israelites sa wilderness. Di ba, nag-murmur sila at talagang bago sila makarating, ay dumaan muna sila sa wilderness na napakatagal na panahon para ma-experience nila ang tunay na tubig. Tubig na buhay kay Kristo.
para makain nila ang tinapay ng buhay. At ito ay si Kristo. Magkaroon ng allusion na itinuturo na may paparating na Mesaya. Inalaw ng Diyos sila sa wilderness para makita nila ang protection ng Diyos habang sila ay naglalakbay. Ang guidance ng Diyos through the manifested glory of God. At para ma-appreciate nila ang covenant relationship nila with God. Dito, binigay ng Diyos ang covenant sa kanila. Ang Decalogue, ang Mosaic Law, para maunawaan nila ang pagtutuwid ng Diyos. Na ang Diyos ay banal at sila ay makasalanan. At maturuan sila na maging maingat sa pagsunod at pagsamba sa ating Panginoon. Nangyari lahat yon sa wilderness. Doon itinuturo ng Diyos. Ipinakita ang maraming typology na nagsha-shadow kay Christ. At doon maituon ang kanilang mga mata na may paparating na new covenant, na may paparating na may pangakong Messiah, the covenant of grace. Pero imbes na sumunod at magalak, nagmurmur sila sa Diyos. Nagrebelde sila at sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero ganun pa man, kahit hindi naging unpleasant sa mata ng Diyos ang behavior, ang disobedience ng Israel, ginamit ito ng Diyos para mabuksan ang pintuan ng kaligtasan sa Gentiles. Nakita po ba natin, ganito kabuti ang Panginoon? He worked all things for good. So this is teaching us na may mga unpleasant things na nangyayari sa atin, pero inaalaw yon para sa kanyang purpose. May mga bad things na nangyayari sa atin, pero we can see na ginagamit yon ng Diyos for good. It can bless us. O kaya naman, it can bless others. Katulad ni Joseph. Pwedeng ikalago natin o ikalago ng iba. Nakaranas na ba kayo na bless ang iba dahil sa struggles mo? Sa sarili nating struggles, hinarap natin ito para lang lumago at mabless, mapagpala ang iba. Di ba ganito yung ginawa at nangyari kay Kristo? Christ became cursed to free His people. He was humiliated sa sarili niyang finite creation para maipakita ang glory ng Diyos. He was bruised and wounded to cure our spiritual deadness. He was crushed and pierced for our transgressions and corruption. He was afflicted and stricken to free us from our shame and guilt. He shed His blood to cleanse our sins and iniquities. He sacrificed Himself to reconcile us with the Father. He died for us to remove our curse and condemnation. He died for us to have life. He died to give us life. And as His followers, we are called to do the same. Nagtataka ba kayo? Bakit ang promise ni Kristo sa ating believers ay makakaranas tayo ng tribulations habang tayo ay nasa mundo? Bakit? Yun ang pangako sa atin, hindi saganang buhay dito. For us to know Him more. Sa tribulations, mas na-experience natin si Kristo. Sa tribulations, we can die in ourselves daily. Sa tribulations, dahil kung patay tayo sa sarili natin, araw-araw, we can reflect Him more. His love, His grace, His forgiveness, His compassion. In short, sa tribulations, we can exercise our heavenly citizenship para mamunga tayo sa kingdom ng Diyos habang nandito tayo sa lupa.
Dahil walang mangyayari sa atin kung mananatili tayong komportable sa mundo. Hindi tayo lalago. We can experience difficulties para matuto tayong manalangin. We experience trials. We face trials para tumakbo tayo palapit kay Kristo, hindi palayo. Kaya maraming pagkakataon na tayo ay mahina. Napapansin nyo ba? Lagi na lang tayong mahina at seemingly pasubsob na. Mas maraming times na ganun dahil para marami rin tayong pagkakataon na tayo ay pumulupot kay Kristo, na siya maging sandigan natin, na siya maging sandalan natin, dahil siya ang ating strength, siya ang kalakasan natin. Kung mahina tayo dahil at nag-produce yun ng mga foolish decisions, inaalaw yun ng Panginoon para maging wise tayo kay Kristo. Nahingiin natin ang wisdom at katwiran niya sa kanyang salita. Kaya kapatid, kung meron tayong pinagdaraanan, huwag tayong mapanghinaan. Kung meron tayong dinaranas na paghihirap, problema, pisikal, mental, spiritual, magtiwala lang tayo. Ito ay magpo-produce ng kabutihan sa atin. Hindi man natin nakikita ngayon, pero alam natin na meron tayong mediator, si Kristo, at ang kanyang salita ay nababasa natin na proof na tayo ay being preserved through our trials. Magtiwala lang tayo. Mga kapatid, it might building us up or it might building others up. Mga kapatid, church, ang disiplina, maniwala ka kapatid, ito ay para sa restoration mo. Ang disiplina, maniwala ka kapatid, ito ay dahil mahal ka ng Diyos. Ito ay tinutuwid ka. Maniwala ka dahil ang tumawag sa iyo ay banal. At kaya tayo ay pinadadaan sa disiplina dahil hindi tayo banal. Ang dami nating indwelling sins. Kaya lang tayo natag na banal dahil sa righteousness ni Kristo. Kaya maniwala ka. Itong mga pangyayari na ito ay ginagamit for your good, for your restoration. Even, di ba, sa excommunication, ito pa rin ay para ma-save ang soul ng isang taong iyon. Hindi para ma-condemn, pero para ma-save ang soul. Ang ganda na sinabi dito ni Pablo sa Corinto. So again, by means of Israel's unbelief, God displayed the riches of His mercy in Christ to both Jews and Gentiles. At tayo, as Gentiles, na-appreciate natin na tumanggi ang Jews. Di ba natin na-appreciate nun na sila ay nag-reject, kaya napadpad sa atin ang gospel. At itong pagpunta ng gospel sa atin, hindi ito contingency. Ito ay maglilid sa atin sa ating next point. God's saving work is the outworking of His predetermined purpose. Ang pagliligtas ng Diyos ay katuparan ng kanyang tinakdang layunin mula pa noong una. Meaning, it is important to understand that God's salvation is rooted in His eternal decrees, not in temporal decisions. Dahil kayo nag-reject sa akin, kayong Israel kayo, dadaling ko naman to sa Gentiles. Hindi po ito under sa history ang desisyon ng Diyos na ito. Hindi ito temporal reactions. Ito ay plano ng Diyos mula pa nung eternity past. Bago niya palikain ng mundo, ito na ang blueprint, disenyo ng kaligtasan. At ang plano ng Diyos na ito ay ang basehan ng ministry ni Apostol Pablo.
Paul's ministry is in accordance with God's purpose. Tignan niyo po sa verse 13. Now, I am speaking to you Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry in order somehow to make my fellow Jews jealous and thus save some of them. For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance means but life from the dead? So we can see na may pagkakahawig ang verse 11 and verse 12 dito sa verse 15. So ito nga yung repetition na ginagawa ni Pablo, pero pwede nating tignan na yung 11 and 12, ito ay sa general truth na galing sa Panginoon. Okay? At yung 13 to 15, ito naman ay yung personal ministry niya na nireveal sa kanya ng Diyos. So, aligned yung dalawang yon. Associated ang ministry niya sa ministry ng Diyos to save souls, to restore Israel, and to save some of the Gentiles. So, maliwanag na ganon ang kanyang ginagawa. Sa verse 13, ito yung kauna-unahang direktang in-address ni Pablo ang Gentiles. Pero it does not mean na tapos na siya sa Jews. Meaning, dalawa silang kinakausap dito. Again, no, pendulum na pangyayari or effect. So Paul is showing us na kaisa niya ang plano at purpose ng Diyos. Kaya siya nagpipreach para inggitin ng Diyos at gamitin na kaligtasan nila mismo. Inggitin ng Diyos dahil sa kaligtasan ng Gentiles at sila ay ma-stir up sa pagtawag din kay Kristo at paniniwala sa Ebanghelyo. So yung kanyang desire at yung kanyang purpose, same lang din sa desire at purpose ng Panginoon sa verse 11 and 12. Hindi niya sinasabi, hindi niya kinokontra. So parehas. Kung gusto ng Diyos na i-envy ang Israel, yun din. Yung kanyang purpose. Pero kinaklaro niya sa Diyos na siya ay nagpe-preach sa gospel, hindi dahil tinatalikuran sila. Kaya niya ine-envy or pinuput into jealousy ang mga Jews, hindi dahil ayaw na niya sa mga Jews. Pero iniinggit ni Pablo ang Jews, para magdala sa kanilang pag-desire din at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Siya ay nagtitiwala sa ministry niyang ginagawang ito dahil ito ay definite at rooted sa eternity past. Ito ay naka-blueprint at nakaplano na ng Diyos dahil alam niya, ang pag-asa talaga ng kanyang mga kalahi ng Hudyo ay ang pananampalataya kay Kristo. At ang alam niya rin na magliligtas sa Gentiles ay ang pananampalataya kay Kristo sa gospel. At kung alam ni Paul na ang design ng salvation ay nakaplano na noong pang eternity past, alam din niya na ang definite din ang pwedeng magligtas sa kanila. Kung sino, at ito ay si Kristo, ang kanyang ginawa sa krus. Walang ibang paraan kung hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi sa Acts 4:12, there is no salvation in anyone, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So ang punto, the cross is the central event in God's redemptive plan prepared before the creation. So tinuturo sa atin ngayon na hindi na nagugulat ang Diyos sa mga nangyayari. Kung nagkasala ka, yan ay nakita niya at alam niya. At gagamitin niya for your good kung ikaw ay tunay niyang anak. Alam niya ang lahat. Kung paano tayo maliligtas, kung sino ang magliligtas sa atin, at kung sino-sino tayong mga maliligtas. So meaning lang nito,
Ang New Covenant, ang Covenant of Grace, ay hindi isang contingency. Ang fall ni Adan ay necessary para maisakatuparan ito. Kailangan maging obsolete, matanggal ang Old Covenant. Dahil yon ay condemning. At sa pagtanggal ng Diyos sa Old Covenant, may ipapakilala siyang greater covenant, ang New Covenant of Grace. Can we see the inscrutable wisdom of God sa katotohanan ito? At ito rin yung pinanghahawakan ng mga forefathers na noon pa lang alam na nila na yung Old Covenant papalitan ng New, greater city, holy city, kahit sobrang labo pa sa kanilang mga mata. Ito rin yung pinanghahawakan ng mga forefathers na hindi sila tumalikod hanggang sila ay mamatay. Ito yung nakita nilang promise kay Abraham sa Genesis 12 na pinanghahawakan nila. Tayo kaya, since pinalano ng Diyos na ang sentro ng lahat ng creation at history ay ang gospel, ganito rin ba natin tignan ang gospel? Christ was crucified according to the definite plan of God. Di ba si Kristo, alam niyang siya ay mamamatay through crucifixion. Sabi nga sa 1 Peter 1:18-21, before creation, God already ordained Christ as the Redeemer. Inappoint na ng Diyos si Christ as the Redeemer. From eternity, He was manifested in the history through incarnation. And Christ as the unblemished Lamb, through His precious blood, we were ransomed. Ito ay plano ng Panginoon. Meaning Christ's redemptive plan was not an afterthought plan, but central to God's eternal plan. At very certain ang Diyos, ang ganda, na si Christ ang Lamb who was slain. Revelations 13:8. And all who dwell on earth will worship it. Worship it. Certain na i-worship ang kanyang anak. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. Anong pangalan ni Christ? Lamb who was slain. Meron na bang creation nito? Wala pa. Ito ay sa eternal council pa lang. Pero may title na, si Kristo na Lamb who was slain. Nakita po ba natin na as if tapos na, sigurado na ilapat na sa history ang plano ng Diyos. Hindi na to pwedeng mabago. Hindi pwedeng may ibang maging tagapagligtas sa atin. Kaya yung kanina sa conscience, hindi pwedeng ang pastor ang magligtas, ang church ang magligtas o kung sino man. Pero si Kristo lamang at ang kanyang ginawa. Kaya sabi sa Acts 2:23, sa history, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless man. Planado na rin kung sino ang magpapako at itong mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos na Israel. At ito rin ang pinaniniwalaan ni Pablo. Ang ministry niya ay naka-align sa pahayag ng ministry ng Diyos sa kanya. Ang misyon ni Pablo ay based sa plano at purpose ng Diyos na ang mga pinili at pinagkamatayan ni Kristo ay tatawagin ng Diyos through the preaching of the gospel sa kanyang mga pagpapahayag. At isa pa po natin nakita, hindi nag-back out si Kristo sa plano na ito. Pero nagpasakop siya at nag-submit sa kalooban ng Diyos for the sake of the church. Because the church is the apple of His eye. Sabi sa Psalm 17. Imagine tayong mga mahihina, makasalanan, mga rebelde, double-minded, doubtful, apple of His eye.
Do we also see God as the apple of our eye? Ganito rin ba natin tignan ang Diyos? Since si Kristo ay ang pinakamagandang nangyari sa history, si Kristo rin ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin? Personally, ask ourselves, si Kristo ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Are we grateful na kasama tayo sa inscrutable plan ng Diyos? At di lang tayo kasama, pero tayo ay instrumento niya para sa kanyang purpose of or redemption. Nakita po ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Na alam natin, rotten tomatoes tayo. Mga rotten apple. Hindi kagat-kagat, or mga rejected apple. Pero para sa Kanya, apple of His eye. Ang Kanyang mga anak. Through Christ. Para sa Kanya, pleasing tayo sa Kanyang mga mata. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na original niyang anak. Ganito po ang redemptive plan ng Diyos. Nawa magdulot sa atin lalo ng pasasalamat sa Kanya. Kaya ang challenge, do our lives reflect God and His purpose? Do our lives reflect God and His purpose? Do our lives reflect Christ? Namumuhay ba tayo na kainggit-inggit na nakakapang-attract sa mga non-believers para gustuhin din nila si Kristo? Namumuhay ba tayo na nagkakos ng holy jealousy sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa church, na nag-encourage din sa kanila na i-work out pa ang salvation through sanctification dahil nakikita kang nag-strive sa kabanalan. In short, nabe-bless ba sa ating buhay ang iba dahil na ipapamuhay natin si Kristo sa pagpapasakop sa Kanyang salita? Do we attract others to Christ? O nagkakos tayo ng stumble sa iba, ng panghihina, ng condemnation, division. Kung paano associated at inline ang purpose ni Paul sa kanyang buhay, sa purpose ng Diyos, nawa ganun din. Kaya nga reflection. Di ba matatakot tayo pag tingin natin sa salamin? Iba yung makikita natin na hindi reflection natin yung makikita. Ganon. We are to reflect Jesus Christ in our lives. Pangalawa, upon knowing this truth, do this move us in deeper worship? Ganun pala. Ka-inscrutable, ka-unsearchable ang wisdom ng Diyos. Ganun pala kapulido ang Kanyang plano, ang purpose. At ganun pala ka-faithful ang Diyos na hindi niya binibitawan ang Kanyang plano. Ganun pala siya ka-generous na binigay niya ang Kanyang anak sa tayong mga taong madadamot. Nag-move ba sa atin ito in a deeper worship? Since lahat ng mga nangyayari at bagay ay alam ng Diyos, sinasamba natin ba siya by trusting Him, by depending on Him? Nagpapasakop ba tayo sa Kanyang salita? Itong mensahe niya, ito ay parte ng Kanyang plano. Nagpapasakop ka ba dito? And this is a worship to God. Binibigay ba natin ang buong tiwala natin sa Diyos?
O pag may nangyari na hindi ayon sa ating preferences, hindi ayon sa ating mga expectations, sa ating mga sariling pamamaraan, ginajudge na natin ng Diyos. Ang dali natin siyang i-judge na sabihin, ang lupit mo naman. Or as if hindi ka niya pinapakinggan. Or as if wala siyang pakialam sa'yo. Upon knowing these truths, do we prostrate ourselves before Him? Do we submit ourselves before Him? Or, imbis na frustration, nagkakaroon tayo ng frustration sa mga ginagawa niya. Bakit ganito? Ayoko nito, nakaka-frustrate naman ang ginagawa ng Diyos sa akin. Parang wala na akong direksyon. Ba't parang wala na akong pag-asa? Kaya sa iyong frustration, nagko-compromise ka na. Nawawala ka na sa alignment ng kanyang salita na katulad ng mga problema sa Hebrews. Mga Christian na converted. Jews. Diba? Magpasalamat tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin, kahit sa struggle natin. Dahil kinikilala natin na ito ang pagmomold sa atin ni Christ. Hindi kanya tatabihan sa kama. Ganito ang gawin mo bukas at minomolde kita sa kabanalan. Hindi. Lahat ng bagay, kahit yung ating pagtatrabaho, ginagamit niya ng Diyos para makonform ka kay Kristo, hindi makonform sa boss mo, hindi makonform sa mundo. Kung diligent ka sa pagtatrabaho, nako-conform ka kay Kristo. May patience. Glorifying ang iyong pag-submit. Diba, kilalanin natin na kahit napakadami nating struggle sa kasalanan, hirap na hirap tayong tanggalin ito, pag-mortify, kilalanin natin na ito ay may kabutihan pa rin sa atin. Pero, again, huwag nating kalilimutan na doon na may ginagawa ang Diyos sa rejection na kabutihan, huwag nating kalimutan na may warning pa rin ang Panginoon. Na may judgment pa rin sa patuloy na pag-disobey, pag-resist, persistent sa rebellion at pag-commit sa sin. Hindi pwedeng maging ticket iyon para sa lalong paglayo natin sa Panginoon. Kaya pala ako lumalayo sa Diyos kasi may kabutihan siyang nangyayari. Hindi ganon, kapatid. Mababasa mo na lang yon backwards, pero yung future, kailangan nating mag-submit sa kanyang mga precepts. Hindi mo pwedeng sabihin na, di ba sa mag-asawa, papakasalan kita, pero may mahal pa akong iba. Pero papakasalan kita, okay lang ba yon? Di pwede. Kailangan kitilin mo. Huwag naman kitilin. Tanggalin mo siya sa buhay mo kasi ito na yung asawa mo. Hindi pwedeng dalawa silang mahal mo. Hindi rin pwedeng sila ay dalawang papakasalan mo. Isa lang, si Kristo lang. Doon lang tayo united. Kaya nga sabi sa Sabbath school natin kanina, ang conscience natin, pag na-alarm tayo na nagkasala tayo, we have to repent immediately. Huwag nating i-ignore, huwag nating i-violate ang conscience natin dahil ayaw natin ng further hardening at lalong ayaw natin yung dumating si Christ at harapin natin ang final judgment ng mag-isa tayo. Na tayo lang ang mediator ng kasalanan natin. Huwag natin pagbigyan ang plea ng laman. Please lang, gawin mo to. Wala ka ng obligasyon gawin ang pinapagawa sa iyo ng mga indwelling sins. Niloloko ka lang yan. Anong sabi? Lason yan, kapatid. I-resist mo yan. Ayawan mo yan. Sabi nga sa Bruce Street, sabi ni Richard Sibbes, it is better
to go in heaven na bruised rather than go to hell as whole. Nabuo ka. Okay nang bugbog, sarado ka, puro ka sugat, kasama ka naman ng Panginoon. Kapatid, sabi sa Hebrews 10, though meron tayong sumpa, ang natural man, mayroon silang judgment or parusa sa mga lumalabag sa Decalogue. Ang paglabag sa gospel ay mas greater na parusa. Dahil alam mo na yung katotohanan, basahin niyo po Hebrews 10:28 to 29. Ito'y sinasabi, much greater ang parusa ng paglabag mo sa gospel kaysa sa Decalogue. Saan tayo na save? Sa gospel. Huwag mo nang pahintulutan na ikaw ay mag-commit ng hindi pleasing sa Panginoon. At nawa, matransform tayo. Makita natin, ma-inline ng ating puso, isip, bibig, mata, kilos, kahit tayo natutulog, kung kaya, ma-inline sa purpose, pati nga yung doctrine of sleep. Ang ganda naman pati yun. Yun ay malaking na-neglect ko, pero yun ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Nawa, lahat ng ito ay mag-benefit sa ating sanctification at purification ng church hanggang siya dumating. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-remind mo sa amin ng katotohanan. Alam po namin, Lord, na hindi mo kami kinokondemn. There's no now condemnation in Christ for those who is in Christ through faith. Alam po namin yon, Lord, kaya ito ay pinapanghawakan namin. Ang ginagawa niyo po sa amin ay dinidirekta lamang sa liwanag, sa iyong salita, tinutuwid sa mga bent naming mga isipan, bent naming puso, dahil sa mga nakikita namin at ideas ng mundo at sa labas mo, Panginoon. Nawa, makatulong ito sa amin, sa aming pagpapalago ng kabanalan namin. Mag-drive sa amin ito lalo ng pagkitil sa aming mga kasalanan. Na nawa, ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon. Hindi naman kailangan, Lord, na dapat naming sundin ang mga kasalanang ito, pero napapanghinaan kami. Kaya kami ay tulungan mo, bigyan mo kami ng grasya na hindi na namin magawa, makomit ang mga sin na kami na-mortify namin. At wag niyo pong hayaan na ang aming sanctification ay tignan namin na hiwalay kay Kristo. Nawa makita namin na kaya kami nagkakaroon ng desire sa pagsunod ay dahil sa Kanya, sa Kanyang salita at sa Kanyang Spirito. Maraming salamat, Panginoon. And we pray na maging kapaki-pakinabang, magdulot ito ng paglago at may apply namin sa aming buhay, sa konteksto ng local church at kahit sa labas, Panginoon, ng mundo. Maraming salamat po muli. I-ready mo ang aming mga puso sa aming pagpapartake ng Lord's table. Nawa ikaw ang mag-glorify sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Partake muna tayo, mga kapatid.